Tanong, ano ang mangyayari kung titigilan mo na ang pag-inom ng soft drinks? O eto, interesting to. Stick around, follow, and share if you find value. Let's go! Bilang isang nutritionist, maswerte ako na nung bata pa lamang ako, hindi ko na kahiligang uminom ng soft drinks dahil para sa akin, masakit sa aking lalamunan kapag umiinom niyan dahil doon sa tinatawag na fizz o yung parang bula-bula. Ayaw ko nun. Pero para sa mga taong madalas uminom ng soft drinks, naririto po ang ilang mga pwedeng mangyari sa inyong katawan kapag tinigilan na ninyo ang pag-order ng soda sa fast food, pati na rin ang pagbili ng soft drinks sa tindahan ni Aling Nena. Una, magandang epekto para sa inyo ito lalo na kung nagpapapayat kayo. Kung araw-araw po kasi ang inyong soft drinks habit, pwede po kayo makaranas ng pagbaba ng inyong timbang kapag tinigilan nyo yan. Tandaan na ang sodas ay masyadong mataas ang asukal sa content na in turn ay nagbibigay sa inyo ng tinatawag na walang kakwenta-kwentang calories. Ganito kasi yan, lahat ng pagkain at inumin merong calories. Ang dapat ay ang magkaroon tayo ng sense na ang calories na may papasok natin sa ating katawan ay yun namang sanang mayroong saysay. Hindi yung tulad ditong soft drinks, may calories nga, wala namang vitamins and minerals, panay asukal lamang. Kaya kung titigilan po ninyo ang pag-inom ng soft drinks ninyo, unang-unang posibleng mapansin sa inyong katawan o pwedeng bumaba ang inyong timbang. Tubig na lamang ang inyong inumin. Pangalawa, pakiramdam mo mas hydrated ka. Bakit kanin nyo? Simple lamang po. Ang mga soft drinks kasi bukod sa sugar, mayroon ding makukuha kayo diyang caffeine na diuretic. Kaya ang nangyayari, kapag kayo ay nainom ng soft drinks o ng mga sodas, pwedeng napapadalas din ang pag-ihi ninyo. Hence, nadidehydrate kayo. Kaya less dehydrated ang feeling ninyo kapag kayo ay tumigil na sa pag-inom ng soft drinks. Pangatlo, bababa ang risk ninyo ng diabetes pati na rin ng heart disease. Ang sobrang matatamis na pagkain at inumin tulad po ng sodas ay linked sa pagkakaroon ng diabetes, pati na rin ng heart disease. Sa pag-aaral, 20% higher risk ng coronary artery disease ang mayroon sa mga soda drinkers, kaya maaaring makatulong talaga na tanggalin na ninyo ang mga sodas sa mga diets ninyo. Yung sa diabetes, siguro naman alam na ninyo at di na natin kinakailangan mag-aksaya pa ng neurons sa pagsabi kung bakit mababawasan din ang risk ng pagkakaroon ng diabetes kung titigil kayo sa pag-inom ng soft drinks, di ba? O eto na, ilang tips naman para magsimula kayong magbawas ng inyong pag-inom ng soft drinks, lalo na yung mga na-addict na. Una, start slow. Hindi naman agad-agad yan matatanggal ninyo, pero dahan-dahan, bawasan nyo yan. Magdala kayo sa trabaho, whether work from home kayo o kung kayo ay nasa opisina man, magdala kayo ng tumbler ninyo sa inyong work area o kahit na anong refillable water bottle. Lagyan ng tubig at anytime na kayo ay nauuhaw, yan po ang inumin ninyo. Unti-unti, mawawala rin sa sistema ninyo ang kagustuhan ninyong uminom ng soft drinks. Pangalawa, pwede po ninyong lagyan ng fruits tulad ng lemon ang inyong tubig para maging infused water siya. At para din kahit papaano ay mayroong lasa ang iniinom ninyo kung yon ang hinahanap-hanap ninyo. Pangatlo, bilang substitute sa feeling ng caffeine kick, pwede pong ipamalit ang green tea dito para kahit papaano mayroon pa rin. Pero wag nang lagyan ng kahit na ano pang pampatamis. Marami pa pong pwedeng gawin per small steps lamang ito to set you all up to success sa pagbabawas ng inyong soft drinks habit. At paano? Sana po may natutunan kayo, paki-like at follow na rin ang ating pages. Makikishare na rin po ng video na ito. Kung mayroon kayo natutunan, baka sakaling mas marami pa tayong matulungan. See you next episode. Ingat!